Praise God. Salamat sa Panginoon sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin. Salamat sa kalusugan, sa kagalingan, sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay laging tapat. Ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya sa umagang ito, anuman ang ating kalagayan na nararanasan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpakababa tayo sa kanyang harapan at laging hingin ang banal na Espiritu ay laging sumubaybay sa atin. Kaya sa umagang ito, tayo ay muna lalapit sa Diyos, mananalangin, at hihingin ang kanyang patnubay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay manalangin sa umagang ito. Salamat po aming Ama sa iyong katapatan at kadakilaan. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nasusukat. Salamat po sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin, sa katawan, sa kaluluwa at sa Espiritu. Salamat sa banal na Espiritu na laging sumusubaybay, pumapatnubay, magtuturo sa amin ng daan upang ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap sa aming buhay. Gayun din naman sa mga kapatid na nanonood o nagpapalo, nagsasubscribe. The Healing Touch of Jesus na ating natutunghayan at napapanood ngayong umaga. Salamat po sa iyo. Sa lahat ng mga nanonood, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Nung araw ay, alam nyo, ang isang tao na hiwalay sa Diyos ay wala siyang kapayapaan. Magulo ang kanyang buhay at puno siya ng kabiguan. Yun ang naging buhay ko nung ako ay wala sa Panginoon. Maraming hindi maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Maraming kabiguan na nararanasan at maraming kalungkutan ang dinadaanan. Pero salamat sa Panginoon nung siya'y aking makilala. Ni-restore ng Diyos ang lahat ng nawala sa akin. Yung kagalakan ay kanyang ibinalik. Yung kasiyahan ng pagkakilala sa tunay na Diyos ay kanyang ibinalik. Pinagpala niya ako ng kalusugan, kagalingan at lakas sapagkat nung mga nakaraang panahon, nung ako ay wala pa sa Panginoon, ako ay maraming karamdaman. Pero nirestore ng Diyos ang aking kalusugan. Kaya lahat ng papuri ay para sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga o pag-aaralan natin ay God's promise to restore. God's promise to restore you. Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, bubuksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Joel, chapter 2, verse 25. Ganito po ang sinasabi: ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, nang kayo'y pinsalain na katakot-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukong ito laban sa inyo. Kaya dito ay ating makikita ang Diyos ay nagsasalita sa mga propeta. So bago siya magbaba ng haton, ito muna ay kanyang sinasabi sa kanyang mga lingkod, sa mga propeta, upang i-communicate ito, upang sabihin na ito ang pinasasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi dyan ay ganito: nagsalita ang Diyos kay Propeta Joel at sinabi, kayong matatanda. Ibig sabihin matatanda, ito yung mga leader na nasa Huda. Ang binabanggit sa verse 4 ay ang pagsalakay ng tipaklong, balang, lukton o anumang matitira. Ang trabaho nitong mga insektong ito ay kumain na yun ang binabanggit. So sa panahon nila ay meron na silang krisis na kinakaharap. Krisis sa kabuhayan,
krisis sa agrikultura, krisis sa pangahayupan, sapagkat salanta ang mga puno, salanta ang mga pananim, ang mga puno ng ubas ay natuyo, ang puno ng igos, walang harina, walang alak na maihahandog sa templo, walang ani ang bukid o bukurin. Kaya ito ay nagpapahayag ng isang malungkot na kalagayan, kawalang pag-asa, kabalisahan, kawalan ng katiyakan. Tulad ngayon, meron tayong kinaharap na krisis, ang krisis ng COVID-19. At maraming mga bansa ang dinadaanan nito. Maraming na mga mamatay, maraming natatakot, maraming nababalisa, maraming nawala ng trabaho dahil nandun sila sa kanilang bahay, naka-quarantine sila, walang pwedeng pumunta sa mall para mamili ng mga gamit sapagkat sarado ang mall. Ang bukas lang ay ang mga grocery store. Ang mga tao ay nasa kanilang tahanan sapagkat hindi sila pwedeng lumabas ng laging nasa labas sapagkat may curfew. Kaya ang mga palengke, ang mga tindahan ay meron ng tiyak na oras ng pagbubukas. Kaya buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Exodus chapter 10. Ang buong Israel ay sasamba sa Diyos. Subalit sa panahon na yon ay ang Israel ay bihag ng Egypt. Kaya ayaw pumayag ng Parao na sila ay sumamba sa tunay na Diyos. Kaya kalakip nito ay kinausap ng Diyos itong si Moses at si Aaron upang kausapin si Parao at hikayatin na mga Israelita ay sumamba sa tunay na Diyos. Subalit, hindi pumayag si Parao. Hindi siya pumayag na sumamba ang Israel sa tunay na Diyos. Kaya dito ay ating makikita ang Diyos ay nagpakita, nagpamalas ng kanyang kapangyarihan. Nagpadala siya ng maraming insekto tulad ng binabanggit ng banal na kasulatan. Nagpadala siya ng tipaklong, grasshopper, o kaya lukton. Anuman ang description nito. Pero pinakikita ng Diyos ang kanyang kalakasan. Maging ang panahon ay hawak ng Diyos. Maging ang mga kalamidad, hawak ng Diyos. Maging ang mga kalikasan ay hawak ng Diyos. Sapagkat ito, binabanggit ng kasulatan ng Biblia na ang lahat ng bagay ay nalikha at lahat ng bagay ay maglilingkod sa Panginoon. So lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos para ipakita yung kanyang lakas, para ipakita yung kanyang kahusayan, para ipakita yung kanyang karunungan. Sapagkat ang Diyos ay dakila at siya ang may hawak ng lahat ng mga bagay. Lahat ng pangyayari sa mundong ito ay hindi nalilingid sa Diyos. At lahat ng mangyayari sa mundong ito ay alam ng Diyos. At pinahintulutan niya ito mangyari sapagkat meron siyang dakilang layunin kung bakit niya pinadadala ang mga bagay nito. Sabi ng Joel 2:25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Ipinakikita rito ng Diyos na walang bagay na imposible sa Kanya. Lahat ay kaya niyang gawin, lahat ay kaya niyang i-restore, lahat ay kaya niyang ibalik. Sapagkat siya ay isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na maalam sa lahat at isang Diyos na nasa lahat ng dako. Ano ang nawala sa iyo? Ngayon dumadaan ka sa mga pagsubok na ito ng lockdown 2020. Ano ang nawala sa iyo? Nawala ba sa iyo ang pakikipag-ugnayan sa Diyos? Nawala ba sa iyo yung pag-worship mo? Yung pakikipag-usap mo, yung quiet time na ginagawa mo palagi sa Panginoon, yung ba ay nawala sa iyo?
Na walang kabanggana na mag-meditate, magbasa ng salita ng Diyos, mag-journal, yung ba ang nawala sa iyo. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat lahat ng bagay ay nangyayari na tiyak na merong layunin ng Diyos. Nawala ba sa iyo ang iyong pagdidebosyon ngayon naging quarantine ka? Nawala ba sa iyo yung pagdalo ngayon ay hindi nag-ooperate ang church tuwing Sunday kaya nagsasalita na lang sa mga live streaming? Tinatamad ka na ba? Yung fellowship mo sa kapatiran ay nawala? Yung assignment mo kay Lord ay hindi mo nagagawa? Pero nakakatuwa ang ating Panginoon sapagkat lagi niyang sinasabi, promise ni Lord, kaya niyang i-restore ang nawala sa iyo. Nawala ba sa iyo ang relasyon? Relasyon sa asawa, dati sweet kayo, pero ngayon ay hindi na ganon dati. Yung kalusugan mo na, dati malusog ang malakas ang iyong katawan. Dati ay, ngayon may sakit ka, payat ka, kayang i-restore ng Diyos yan. Ang promise, kaya niyang ibalik ang lahat ng nawala. Ano nawala sa iyo? Pera. Natunaw yung pera mo, puhunan mo, nawala. Nalugi ka. May balak kang mag-business pero hindi natuloy dahil nga merong lockdown. So yung mga plano mo para sa pamilya mo ay hindi mo nagawa. Lalo ay maraming pangyayari ang gusto mong gawin pero walang chance na gawin mo sa mga panahon na ito. Nawalan ka ng trabaho. Pero laging babanggitin ng Panginoon, I will restore you. Kayang ibalik sapagkat ang nangako ay hindi ang tao. Ang nangangako rito, sinasabi ng Biblia, ang nangangako ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Kaya pag ang Diyos ang nangako sa iyo, tiyak na makakamtan mo ito. Ang sabi ng kasulatan, ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Pansinin natin yun, no? Yung Diyos kaya niyang mangwasak, power to destroy. Kaya din ng Diyos na mag-restore, kaya niyang ibalik. Kaya ang Diyos ay minobilize niya, pinakilos niya ang lahat ng kanyang puwersa na gamitin para gisingin. It is a wake-up call para sa atin. Itong COVID-19 is a wake-up call for us. Walang mahirap sa Diyos. Lahat ay magagawa niya sapagkat siya ay Diyos. Hallelujah. Sabi niya, ako ang magpapadala. Sa Biblia, pag pinag-aaralan at pinabasa ang Lumang Tipan, ang bansang Israel ay lumalayo sa Diyos. Tumatalikod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ang ginagawa ng Diyos pagka ganito? Magpapadala siya ng salot. Magpapadala siya ng ipasasakop niya ang Israel sa kanilang mga kaaway na mga bansa. At gagawin silang alipin, kukutsain at hahamakin. Kaya dito ay makikita natin, nagpadala ang Diyos ng maraming armies ng mga tipaklong, lukton, balang. Kaya uubusin nito ang lahat ng bawat dapuan nito, kakainin nito. Ang Israel is apple of the eye ng Lord. Apple of His eye. Mahalaga sa kanya ang Israel. Mahal na mahal niya ito. Binabantayan niya ang Israel at inaalagaan niya ito. Ito ay wake-up call sa kanila. Kung nangyayari ito sa panahon nila, ay parang bumabalik tayo doon sa panahon na nakaraan na dinadala tayo sa kasalukuyan. Wake up call para sa atin. COVID-19 is a wake up call for us. Hindi ang Diyos ang gumawa. Pero pinapahintulutan ito ng Diyos para yanagin ang ating pananampalataya. Para gisingin tayo sapagat ang Diyos ay ayaw niya ng pangkaraniwan. Ang gusto ng Diyos, yung ginagawa mo ay di pangkaraniwan. Yung di pangkaraniwan, ito yung talagang kalooban ng Diyos talaga ang nangyayari at ginagawa mo.
Ang sabi ng 13, verse 13, magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Bakit sila sinasabihan na gano'n? Bakit sinasabi ng Diyos sa kanila, magbalik loob kayo sa akin? Ibig sabihin, hindi na si Lord yung kanilang pangunahin. Hindi na si Lord yung unang listahan na nagpapakita na inuuna nila ang Diyos. Hindi na si Lord yung kanilang priority. Busy na sila sa maraming bagay. Tulad sa atin, marami na tayong pinagkakabisihan. Busy tayo sa work, pero hindi tayo busy sa Panginoon. Busy na tayo sa maraming bagay, business, busy tayo sa maraming business. Maraming pinagkakagulumihanan, kabalisahan ng ating isip at nakatuon tayo doon sa mga bagay na hindi permanente. Marami tayong ginagawa. So, hindi na si Lord ang first love mo. Hindi na siya yung laging pagbangon sa umaga, hahanapin mo siya, magpe-pray ka, iiyak ka, aawit ka sa Panginoon. Hindi na siya yung first love mo. Hindi na siya yung laging kinakatagpo mo. At maari, maikli na lang yung time na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Kaya ang kasalanan ng Israel, malayo na sila sa Diyos. Kaya kapag ang Panginoon ang inuna mo, ang tibok ng puso mo ay kaluluwa. Lord, more souls for Christ. Kung baka yung layunin ng Diyos, kung bakit siya namatay sa krus, ang sabi doon, Jesus seek to save the lost. Hinahanap niya yung mga nawawala. Sa panahon natin, yun ang kalooban ng Diyos. Hanapin ang mga nawawala. At ibalik sila sa pangangalaga ng ating Panginoon. So ano ang remedy? Ano ang solusyon? Sabi doon, repent. Pag sinabing repent o pagsisisi, ay hindi half o 1/4 na pagsisisi. Pag sinabing repent ay buong pusong pagsisisi. Pag sinabing repent ay buong pusong pagtalikod at hindi na binabalikan pa yung mga kasalanan na ginagawa. Totally na pagtalikod. Buong isip na pagbabago, yung mindset na babago kapag ikaw ay tumalikod sa mga gawang kasalanan. Ang ibig sabihin po nito, buong isip ng pagbabago, yung mindset mo nababago. Nababago yung iyong ugali. Nababago yung pakikitungo mo sa mga tao. Nagle-level up. Nagiging mapagmahal ka sa mga tao. Nagiging matulungin ka sa kanila. Iyan ang repentance. Pero kung nagsisi ka lang at bumalik ka doon sa dati mong ginagawa, hindi pure yung repentance na yun. Pero ang binabanggit dito ng Panginoon ay tunay na pagsisisi at pagbabago ng isip, ay makikita ito sa iyong sinasalita. Makikita ang pagbabagong ito sa iyong mga sinasabi. Makikita ang mga pagbabagong ito sa iyong mga ikinikilos. Sapagkat yung repentance sa binabanggit dito ay yung repentance na nakatago, yung repentance na nandun sa puso mo na gusto nang makita ng Panginoon. Hindi yung repentance na nakikita ka lang ng maraming tao na nagsisisi ka. Sapagkat iba ang repentance, sapagkat ang repentance ay gift from God. Kaya kung tunay ang pagsisisi, o may epekto ito sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa, sa iyong katawan, at sa iyong isip. Yan ang tunay na pagbabago na nais ng Diyos na makita sa atin. So ano ang resulta? Binabanggit ng Joel chapter 2 verse 23, ito ang resulta ng pagsisisi. Sabi diyan, ibabalik ng Diyos ang kagalakan.
Kaya kung yung pagsamba sa Panginoon ay hindi na ganun katindi, hindi na ganun kainit, hindi na ganun kasaya na tinataas mo ang iyong kamay, tumatalong ka at sumasamba ka ng buhay na buhay. Hallelujah! Kayang ibalik yun ng Panginoon. Pero kinakailangan mo magkaroon ka ng matinding pagsisisi. Talagang hingin mo sa Diyos yung mga bagay na iyon. Ang sabi ng verse 24, mapupuno ng ani, hindi ka kakapusin. So, ibig sabihin, sobra-sobra ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya pag binigyan ka ng Diyos ng maraming bagay sa iyo, maraming pagpapala, huwag mong sasarilinin. Kinakailangan itulong mo ito sa mga iba. Makita mo yung mga kapitbahay mo na may hirap na nangangailangan. Makita mo yung mga kapatid mo na nangangailangan, tulungan mo sila. Hindi mo na kinakailangan ikaw ay turuan pa. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo at nagkaroon ka ng pagbabago ng isip, kaya makikita ng mga tao, tunay nga ang kanyang pagbabago. Verse 26, ang binabanggit niya, saganang pagkain, harvest. Kaya ang Diyos ay laging niyang binabanggit sa atin ito. Pagka ang buong puso ng ating focus at konsentrasyon ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Yung ipinagagawa sa atin ay yun ang ating ginagawa. Yung gusto ng Diyos at yun ang ating ginagawa, natutuwa ang Diyos at nasisiyahan siya na makita niya yung kanyang mga nilikha ay kumikilos at gumagawa ayon sa kanyang purpose. Ang sabi ng Kronika 7:14, ikalawang Kronika 7:14 ay aking babasahin sa inyo. Ito po ang binabanggit ng 7:14. Ngunit sa sandaling ang aking bayan na pinili ay nagpakumbaba sa kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanila ang katiwasayan at kasaganan. Ito po ay pangako ng Diyos sa atin. Kapag tayo nagpakababa, tunay na pagpapakababa, mararanasan natin ang pagpapagaling ng Diyos. Katulad ng nangyayari sa atin. Kaya ng Diyos na mawala ang COVID-19. Pero meron siyang layunin kung bakit yan. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. Sabi ng verse 27 ng Joel 2:27, hindi kayo hahamakin. Magiging kakaiba ang iyong buhay. Bakit? Dahil may repentance. Tunay na pagsisisi. Kaya ano gagawin ng Diyos? Magiging kakaiba ang iyong buhay. Mula sa dati, hindi ka magiging ganun. Lalong sasagana ang pagpapala ng Diyos o lalo mong mararanasan ito. Sapagkat ang sisidlan ay malinis. Kapag ang isang tao ay malinis at wala siyang inilagay sa puso niya na mga negatibong damdamin, yung taong ito makararanas ng matinding kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Yung blessing ni Lord makikita sa iyo. Angat na angat ka. Physical, sa espiritual, umuunlad ang iyong buhay. Kaya ang susi, ang tunay na pagsisisi, ang dala nito, i-restore ka. Kayang i-restore ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay.
Kaya sa oras na ito, na mga nanonood sa ating YouTube channel, The Healing Touch of Jesus, tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, binabanggit ng iyong kasulatan na pagkatapos ng mga pagsisisi dahil bunga ng aming kasalanan, mga pagkukulang na nagagawa sa iyo, hindi mo nais na kami ay manatili sa pagkakasa. Ang gusto mo, Panginoon, ay maranasan namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na nagpapahayag na ang Diyos ay sumasa amin. Binabanggit ng kasulatan, pagkatapos ng repentance, revival ang darating. Marirevive kami sapagkat ikaw ang Diyos ng revival. Ikaw din ang Diyos ng restoration. Kaya salamat po sa iyo sa aming panalangin sa oras na ito, sa aming mga kapatid na tumutunghay o nakakapanood sa YouTube channel na ito. Ako'y nananalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak. Yung mga anak mo na nanonood dito, patuloy na pasaliksik nila ang kanilang puso sa iyo. Mapagsisihan ang mga dapat pagsisihan. At pagkatapos nito, darating sa kanila ang matinding revival sa espiritual, sapagkat ito ang binabanggit ng inyong mga salita. Sa mga nanonood ngayon, manampalataya ka kay Jesus. Walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kung hindi ang Panginoong Jesus. Siya'y banayad sa pagkagaling. Pero siya ay isang Diyos at isang Ama na mapagmahal. Mahal na mahal ka niya. At gusto niyang makita na ikaw ay nagbabalik loob sa Kanya. Sabik na sabik ang Diyos na yakapin ka. Sabik na sabik ang Diyos na magbalik ka. Kaya manampalataya ka sa Panginoon. Kung marami kang problema ngayon, kaya ng Panginoon niya ng tulungan ka. Sumunod ka lamang sa akin sa isang panalangin. Sabi mo, Panginoon Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagbabalik loob po ako sa iyo. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan niyo po ako at linisin ang inyong banal na dugo sa lahat ng aking karumihan. Kinikilala po kita bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Tinatanggap po kita ng aking buong puso, ng buong aking kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, ang kaaliwan at pagsama ng Espiritu ng Santo ng Panginoon sumagal sa iyo. Gayun din naman ako'y nananalangin, Panginoon, sa lahat ng mga frontliners ng COVID-19, sa lahat ng mga doktor at mga nurse, Panginoon, na nasa mga ospital. Ama, ang iyong makapangyarihang kamay ay patuloy niyo nga pong idahos sa lugar na iyon, sa mga ospital, sa mga doktor, Panginoon, sa mga may karamdaman na naapektuhan ng virus na ito. Ama, hinihiling ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, idako po ninyo ang inyong anghela, ang talay kagalingan, pag-asa, lakas, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, hallelujah, ang aming President Rodrigo Roa Duterte. Pagpalain po ninyo. Ingatan po ninyo ang buhay ng aming Presidente. Tulungan niyo po siya. Pagkalooban niyo po siya ng matalinong kaisipan. Mga pagpapasya, Panginoon.
at yung mga godly people na nakapaligid sa Kanya, natutulong sa Kanya. At kami naman ang mga narito na mga pastor na naglilingkod sa buhay ng Diyos, idinadalangin po namin palagi ang aming Pangulo, sapagkat siya ay mahal namin. Ang buong Pilipinas, Panginoon, hayaan niyo, lukuban niyo ng inyong kapangyarihan. Lukuban niyo ng inyong banal na dugo, Panginoon, ang buong Pilipinas. At sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, yung COVID-19 na yan, yung virus na yan, ay aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dinedeklara namin ang Pilipinas na magiging COVID-free in the name of Jesus. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa YouTube channel na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Patatagin ng Diyos ang inyong pananampalataya. At patuloy na habang nararanasan natin ang mga bagay na ito, mapuno tayo ng kagalakan, mapuno tayo ng pagtitiwala, sapagkat yung ating pinagkakatiwalaan kailanman ay hindi magkakamali. Igagawad niya ang kanyang pangako sa atin. I-restore niya tayo sapagkat yun ang kanyang pangako. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Magandang umaga po.